Hello mga be! Hi guys! Welcome back to another vlog or another video dito sa aking YouTube channel. My name is Josh Aragon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko guys, make sure na nakasubscribe ka sa channel ko at hit mo ang bell button para notified ka every time na mag-upload ako ng videos dito sa aking YouTube channel. So guys, as you can see dun sa title ng ating video dyan sa baba, guys, ipapakita ko sa inyo or isi-share ko sa inyo yung mga nagastos or simply budget and top 10 tips na may bibigay ko sa inyo when traveling to Bali, Indonesia. At marami sa inyo nagre-request na itong video na to at ginawa ko na siya. Gagawin ko siya ngayon, no? So ano pa hinihintay ninyo guys? Let's start this video. So yun mga be, nag-prepare ako dito ng spreadsheet gamit ang aking laptop at babasahin ko lang siya sa inyo. So ito yung mga buod, no, nung mga nagastos ko sa Bali, Indonesia nung nag-travel kami ng bestie ko at yung ate niya. So tatlo kami. So ito guys na i-share ko sa inyo is yung ito lang yung nagastos ko personally, no? Good for one. Okay? So itong ano natin, meron ako tinatawag na pre-book expenses at saka trip expenses, no? Unahin muna natin yung budget na nagastos ko. Okay? So let's start. So for our flight tickets guys, lagi ako nagbo-book ng promo fare. Yes. Ako po ay hustler. Hustler? Basta yun yung term. So, basta lagi akong warrior. Piso fare warrior ako, no? Every time na nagsisale, sino pa ba ang lagi nagsisale ng piso fare? Which is Cebu Pacific, guys. At magugulat kayo, guys. Na-book ko yung aking round trip tickets with 20 kilos baggage for as low as 6,500 pesos. Oo. 6,500 pesos mga be. At meron na siyang round trip na 20 kilos baggage. Alam niyo ba kinuha ko siya? Yung flight namin is March 8 at 2024 at kinuha ko siya noong April 21, 2023. 1 year. Meron ko siya nakuha, be. Piso fare yun, diba? Sobrang bongga. So yun naman, kaya kayo guys, kung kayo naghahanap ng mga promo, make sure guys na naka-notify yung mga airlines sa inyo. Okay? Para makakuha ng mga piso fare. Okay? So next naman is yung hotel accommodation namin. Yung hotel accommodation namin is nabook namin siya through Agoda. Nabook namin siya sa Agoda for as low as wala pang 5,000 pesos. At ibibigay ko sa inyo guys kung magkano yung amount. Sa Bali, nagstay kami sa dalawang area which is sa Ubud tsaka sa Seminyak. So, ang stay namin is 6 days and 5 nights. Dalawang gabi kami sa Ubud at 3 gabi kami sa Seminyak. Ang una namin pinag-stayan is sa Ubud. Ang pangalan ng hotel is Jiwa House Hotel. Ano ko doon is dalawa kami ng bestie ko. Sobrang ganda ng room ko. Nakita niyo doon sa vlog ko ng Bali. Sobrang ganda ng room mga be, diba? Tapos, may ano pa siya, pool access pa siya guys at may pool, sobrang ganda ng pool nila, Bali vibes talaga. Ngayon, nabook ko siya for as low as 1,075 pesos. Okay, 1,075 pesos each for 2 nights na yon. Diba? Sobrang mura be. Kung makita yun na sa vlog ko kung paano, palalagay ko dito guys yung link ng vlog namin nung Jiwa House, which is yung first day namin doon. Ni-room tour ko yun. Kung makikita nyo doon sa video na yun guys, yun yung hotel na binook namin. At sobrang ganda doon guys, as in 1,075. The next naman, after namin na 2 nights dun sa Ubud, nagstay naman kami sa Seminyak area, which is 3 nights kami doon. Nabook namin yun sa Agoda din. Ang name ng hotel is The Alea Hotel Seminyak. As in, super duper lapit nung hotel na yon sa lahat. As in, walking distance lang talaga. Hindi mo na kailangan mag-taxi or what. Kung gusto mo maglakad, maglalakad ka lang talaga. As in, super duper lapit. At nabook namin siya for 3 nights, each person guys, ng 2,250 pesos. Diba? For 3 nights na yun mga be, sobrang bongga at sobrang good deal na niya. Diba? Makakita lang kayo talaga ng mga murang accommodation sa Agoda. Agoda lang talagang trusted na booking site ko in terms of hotel accommodation. Okay? So next naman, Philippine Travel Tax. Yung Philippine Travel Tax guys is required siya sa lahat ng mga Filipino travelers na pupunta ng ibang bansa. Oo.
kung tourist ka sa ibang bansa. Basta pupunta ka na ibang bansa, tourist ka, kailangan mo magbayad ng Philippine Travel Tax. Since yung Cebu Pacific is economy naman siya, yung seat namin, nag-book ako or kumuha ko ng travel tax sa online, which is ilalagay ko sa link sa description box below yung link ng travel tax, ng travel tax, which is nabook ko siya for as low as 1,670 pesos. 1,620 lang talaga siya, guys, pag sa airport kayo nagbayad. Since ako kasi ayoko ng hassle at pipila-pila pa sa airport, nagbayad na ako ng travel tax online, which is meron lang siyang convenience fee ng 50 pesos. And super duper worth it naman yun, guys, kasi nga hindi ka napipila. Meron na agad na papel, ipiprint mo na lang yun at ipapakita mo na agad doon sa check-in counter. So next naman natin, guys, is travel insurance. Yes, kung magtatanong kayo, required po ba ng travel insurance if you're going to abroad or travel international? For me, my personal answer is yes. Kailangan nyo po ng travel insurance, pero hindi naman siya totally required no mismong destination, which is yung Bali. Hindi naman siya totally required. So ako, kumuha ko ng travel insurance for my ano ba yun? Yung panatag ng loob. Ganun yung kinuha ko. Panatag ng loob ko mag-travel, since yung mga tours na gagawin namin doon is medyo adventure, tripping, yung gagawin namin, nature, something. So, hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari. So, mas better na yung panatag ng loob mo na meron kang insurance na ano. So, kumuha ko, guys, ng insurance which is GCash. Yes. Lately ko lang siya na-discover kung nakakanood ko lang sa mga TikTok videos. Kasi before na nag-Thailand ako, ang kinuha ko is yung Nomad Safety Wing. Pero medyo kasi pricey siya. So ito, nakuha ko si GCash sa G-Insure ng 350 pesos. At meron na siyang 2.5 million na coverage. Diba? Sobrang mura, 350 pesos lang, diba? Meron ka ng travel insurance. So next naman natin, guys, is required naman to if you're going to Bali, is yung Bali Tourism Levy na tinatawag nila. So yung Bali Tourism Levy, guys, nag-start siya noong February 14 onwards. Sa lahat ng pupunta ng Bali, guys, required na kayong magbayad ng Tourism Levy, which is 560 pesos if you're going to pay it online. Mas better, guys, na i-book nyo na siya or magbayad na kayo ng Tourism Levy through online. Ayun, next naman natin, guys, is yung SIM card or internet connection mo if you're going to Bali, Indonesia. Yes, may preferred kayo na way na pwede kayo makakonect na internet. Pwede kayo mag-rent ng packet wifi. In our case, guys, kumuha kami sa Klook. Baka naman Klook. Kumuha kami sa Klook ng SIM card. Ang nakuha namin is yung 8 days na 18 GB na unlimited internet na siya. At guys, dun siya malapit. Pagkalabas mo ng baggage claim area, makikita mo na agad kung saan kayo magpapabili ng SIM card or ipapapalit yung voucher nyo ng Klook doon sa XL Axiata. Basta ipapakita ko, guys, or ilalagay ko sa link yung netong Klook kung gusto nyo mag-book ng SIM card if you're going to Bali, Indonesia. Okay. Ang ano lang naman dito, guys, is wala siyang 5G. Based on our experience, wala siyang 5G, wala siyang 4G. Pero nakalagay dun is 5G. Pero throughout the travel namin, LTE lang talaga siya. Pero guys, mabilis naman yung internet nila, as in unlimited talaga. Yun nga lang, guys, ang mahal ng SIM card nila, swear. Ang SIM card nila is hindi ko in-expect, nasa 890 pesos ang isa SIM card. 8 days, 18 GB. Okay, pero meron naman option doon na mas mababang gig. Pero kasi ginawa namin as content creators or influencers, wow! Kailangan namin kasi mag-upload ng mga contents at updated kami sa pag-navigate. Kailangan namin ng unlimited wifi, which is, yun yung kinuha namin yung 18 gig. Sulit naman siya, guys, yung 890 pesos. Nasulit naman namin siya so far at wala kami pa nanghihinayangan. Kasi lahat naman ng area, lalo na nung nag-tour kami sa Nusa Penida, ang lakas din ng internet. Meron lang parts na walang internet or walang signal. Okay? So next naman natin, guys, magtatanong kayo, pre-book expenses din namin siya. Yung mga tours and activities namin siya. At na-book namin siya, guys, sa Klook. Baka naman. Klook, I know.
So yun guys, yung Klook bookings namin, nakapag-decide kami na i-book na namin siya ahead of time bago ang flight namin. Kasi nga para mas ma-maximize namin or malaman namin kung ano yung magiging expenses namin bago kami pumunta ng Bali, Indonesia. So, una na dyan guys, is yung ginawa namin is nagpunta kami ng isang pool bar sa Ubud, which is yung name ng pool is Wana Jungle Pool and Bar. Sobrang ganda dun guys, as in walang halong biro. Kung makita nyo naman dun sa vlog ko, nung first part ng Bali vlog, na doon pinakita ko sa inyo kung ano experience namin. At nakuha namin siya guys sa Klook. Ilalagay ko ulit yung link sa description box kung gusto niyo kunin to. 1,750 pesos. Okay? At meron lang siyang, ang kagandahan dito guys, 1,750 pesos at meron siyang each person na consumable amount which is 300,000 Indonesian rupiah. So, pag kinonvert natin, nasa 1,000 pesos din siya. Diba? So, 750 pesos entrance mo, lahat ng amenities, magagamit mo, mayroon ka ng mga towels, tapos meron pa silang free drink. As in, super duper sulit at nag-spend kami doon ng almost half day namin. Nandun lang kami hanggang after sunset. Nandun kami sa Wana Jungle. Super duper ganda yung experience niya. Hindi ko siya makakalimutan. Kasi ang ganda talaga ng pool bay. Tapos, andun na lahat yung view. Diba? Tapos next naman, nabinok namin sa Klook. Yung activities namin is yung Bali Hidden Waterfalls. Ilalagay ko dito guys yung screenshot. Oo. Ilalagay ko yung mga screenshot ng mga Klook bookings dito. So yun, Bali Hidden Waterfalls, medyo pricey lang siya guys. North Ubud siya or North Bali siya na part. Yun yung kasi yung mga ano namin ng best ko na gusto namin puntahan yung mga hindi napupuntahan ng tao. Ganun yun talaga. Yung hindi Instagrammable spot. Yung kami, yung onti lang nakaka-discover dun pero super duper ganda. At nabook namin siya sa Klook for as low as 2,630 pesos. Wala po siyang meals na kasama. Kasama na dun yung entrance fees, yung guide fee, driver, round trip, transfer to and from hotel. Basta lahat nandun na. Private yun guys, 2,630 pesos siya. At kagandahan dito guys is, basta i-guide kayo at ang galing ng tour guide namin doon, si Ravi. Indonesian local siya at ang galing niya mag-English, as in, nakapag-communicate kami ng maayos buong trip, as in. Walang halong biro. So, next naman natin guys is yung Nusa Penida Tours. Ito, binok din namin siya sa Klook for as low as 2,240 pesos. Ilalagay ko dito yung screenshot. Dito, ilalagay ko dyan. So, yun guys, meron na siyang kasamang buffet. Kasama na yung entrance fees, yung port, yung sa boat. Tapos yung transfer from dun sa meet-up place. Sobrang ganda, as in whole day siya na tour guys. At meron na siyang kasamang buffet lunch. Indonesian buffet lunch at super duper sulit nun. At ang sarap talaga ng Indonesian food. Medyo maanghang lang talaga siya mga be. Oo. So yun lang. Yung nabook namin na yun guys is super duper ganda ng experience namin sa Nusa Penida kasi nga on time lahat. Tapos basta smooth sailing lang talaga mag-book sa Klook. Kaya kayo guys, kung mag-book kayo ng mga tours, if you're going somewhere, tours, activities, lahat na ano, i-book nyo na sa Klook. Basta ilalagay ko lahat guys sa description box yung mga link ng mga pinagbukan namin sa Klook. Okay? Ayan guys, so tapos na tayo dun sa pre-book expenses natin, no? Dun sa Bali, Indonesia. And this time naman guys, isi-share ko sa inyo yung during trip expenses namin. So yun guys, start na tayo. Upon arriving dun sa Bali Airport, natapos na kami sa customs, tapos na kami sa immigration, nakuha na namin baggage namin. Ang una namin ginawa is nag-withdraw kami dun sa local bank nila, which is yung BNI Bank. Kung makikita nyo dun sa first part ng Bali vlog ko, pinakita ko dun kung saan kami nag-withdraw. Alam nyo kung bakit guys nag-withdraw kami? Kasi nga mas cheaper yung magiging convenience fee than dun sa makapag money changer ka. Nag-withdraw ako doon guys ng 2.5 million Indonesian rupiah. Oh, sorry. Milyonaryo tayo sa Bali. Yes, totoo po yan. At yung conversion nun guys, upon checking dun sa aking online banking ng BDO, 9,400 pesos. Yun yung magiging budget ko the whole trip. 9,400 pesos.
Okay? Yun yung magiging pocket money ko. So, umpisahan natin guys kung paano ko siya dinivide. Okay? Umpisahan na natin dyan guys sa airport transfer. Sa airport transfer natin guys, nag-book kami sa Klook ulit. Lalagay ko dito guys kung saan kami nag-book. At yun guys, puro on the spot na namin siyang binu. So, nakagastos kami doon 470 pesos lang. Sobrang mura, diba? To and from Ngurah International Airport na siya sa Bali Airport, di ba? Next naman guys is transportation. Sa Bali guys, ang pinaka mode of transportation nila for tourists or even locals is Grab or Gojek. Kami, ang option namin since tatlo kami, nag-Grab na lang kami kasi nga dun kami sanay dito sa Philippines. Yun na yung nakasanayan natin, which is yung Grab, di ba? So, nanggastos namin guys for 6 days and 5 nights is 752 pesos each. Sobrang mura na nun mga beha. 6 days, 5 nights. Tapos, Grab na siya. Maganda na. Pagpunta namin dun sa mga meet-up place. Pagpunta namin sa mga pool bars. Punta namin sa mga resorts. So, next naman guys, the important part of this trip is yung foods for 6 days and 5 nights. So, 6 days and 5 nights guys, eto medyo pricey siya for me. Pero kasi, ganun kasi akong traveler. Pag once na bago ako sa place, gagastos talaga ako ng money para sa pagkain nila. Hindi ako makain ng alam ko ng pagkain. Gumastos ako ng 4,500 pesos sa 6 days and 5 nights yan. Kasi nag-grocery kami for Nyepi Day. Kung nakita nyo sa vlog ko, nag-Nyepi Day nga kami, buong araw kami sa hotel. Siyempre kailangan namin ng pagkain. Tapos kumain kami sa mga local war rooms, tapos nag-dessert, nag-shake, naghanap kami ng mga makakain pa, ganun. So yun lang naman, at hindi naman ako magsisisi doon na gumastos ako ng ganung kalaking amount for 6 days and 5 nights na 4,500. And next naman natin guys is yung drinks and parties. Yes, nag-party po kami sa Bali ng 2 gabi. Isang gabi sa Ubud at isang gabi sa Seminyak. Bago kami umuwi ng Philippines, nag-party kami talaga. So sa drinks and parties naman, nakagastos ako ng 3,000 pesos. Diba? Sobrang mahal. Sobrang mahal niya talaga guys. Eto, aminin ko na sa inyo ha. Mahal po ang alak sa Bali. Mahal po talaga ang alak sa Bali compare sa food nila. Ewan ko ba bakit ganun ang mahal ng alak nila. Even yung beer nila na bintang, ang mahal be. Sobra, kahit nasa warong ka, ang mahal talaga ng bintang nila. So, pero hindi ko naman siya nagsisisiyan mga be. Kasi nga, super duper ganda ng party sa Bali. Lalo na doon sa Motel Mexicola, sa Seminyak. Be, sobrang ganda talaga. I-try nyo doon sa Motel Mexicola. Hindi ko na pinakita sa vlog guys kasi hindi ako nakapag-video noon. Okay. So, next naman natin guys, yung kasama doon sa binidro ko na 9,400 pesos or 2.5 million Indonesian rupiah na pocket money ko, yun yung cash. Is yung pasalubong sa duty free. Yes, bumili ako ng pasalubong sa duty free guys bago kami umuwi ng Philippines. At guys, kasi nakita ko doon sa isang vlog na meron silang buy one take one na Indonesian whiskey. Gustong gusto ko talaga siyang bilhin bago ako pumunta ng Bali. Bibili ako talaga noon. At sobrang mura lang niya guys. 1,150 pesos. Buy one take one na siya. Hindi ko lang mapakita dito kasi nasa kabilang bahay. Binigay ko na lang siya kay daddy, yun yung whiskey. At titikman namin siya soon in the future. So next naman natin guys is ito. Wala na siya dun sa binidro namin, or binidro ko na 2.5 million Indonesian rupiah. Yung pasalubong going to the Philippines. Okay? Pasalubong na iuwi ko sa Philippines. So yun guys. So ayun, napan-arriving sa airport, tapos na nakapag-withdraw na kami. Nakapag-decide kami, pumunta muna kami sa place na to, which is yung Krishna Ole Ole na tinatawag nila. Isang buong building na siya na puro pasalubong. Tapos puro Bali, Indonesia na pasalubong or souvenirs. At nakagastos ako doon ng 6,250 pesos. At guys, mura siya talaga kasi napuno ko isang maleta kong medium size na 24 or 26 inches. Napuno ko siya na puro pasalubong lang. At nagbayad ako doon through credit card at nag-access sila ng credit card guys. At tip ko lang sa inyo guys, pag pupunta kayo doon sa, kung makikita nyo doon sa video, pupunta kayo doon, magdala kayo ng eco bag na malaki kasi medyo mahal yung kanilang eco bag. At pwede naman na gawin souvenir. Pero ako kasi,
wise ako, gusto ko may akong dalang eco bag. So, nagdala ako ng eco bag, diba? Makatipid ako, diba? So, ayun lang guys, yung mga expenses ko dun sa Bali, no? Ang grand total nun guys, for 6 days and 5 nights is 36,037 pesos. Yes, lahat na yun guys. Kasama na yung flight, accommodation, lahat-lahat na expenses ko nakagasto ng 36,037 pesos. Nasa 36,000 pesos na siya for 6 days and 5 nights. At super duper, ano na yun guys, walang halong biro. Super duper sulit na niya. Diba? Perfect. Kaya, so yun guys, tapos na tayo sa expenses. And now, mag-proceed naman tayo sa aking top 10 tips if you're going to Bali, Indonesia as a Filipino traveler. Guys, ito is based on my own experience. Okay? Based to sa aking experience at depende na lang din yan sa inyo kung ano may experience niyo pag pupunta kayo ng Bali. So, ating top 1. Wow, top 1. Sa ating first tip guys is upon arrival sa airport guys, make sure dapat bago kayo pumunta ng Bali is na-fill upan nyo na lahat ng mga documents na kailangan. Opo, ako nga po. Lalong-lalo na yung mga e-travel, yung customs ng Bali. Kasi guys, time-consuming talaga siya pagpunta nyo ng airport. Kailangan nyo siyang fill upan agad para pagdating nyo ng Bali, rampa na agad, punta na agad kayo sa hotel ninyo. Diba? So next naman guys is for our second tip is pag mag-aano kayo ng pera sa Bali, Indonesia, ang may sasuggest ko guys is mag-withdraw na lang kayo. Opo. Kasi nga po, kasi so sobrang laki ng amount or quantity ng pera nila kasi ang milyon at thousand ang ano nila doon. Mas maganda pag withdraw na lang kayo. At meron ako recommend sa inyo na bank which is yung BNI Bank. Sobrang bilis. Nag-accept sila doon ng Visa, Mastercard or any cards. Ako ginamit ko BDO na debit card. Mabilis at super duper liit lang na kanilang charge. Nasa 300 pesos lang ata or 250 pesos. Ganun lang yung charge. So next naman natin guys is yung top 3. Number 3 na tip guys is make sure to download Grab or Gojek if you're going to Bali, Indonesia. Yes, sabi ko kanina yung Grab and Gojek yung mode of transportation nila sa Bali. Yes na yes for you. Totoo po yun. Kasi mas convenient siya, masulit at mabilis kang makakapunta dun sa mga pupuntahan mo at mabilis naman dun sa Bali mag-accept yung mga drivers. At guys, super duper bait at super duper ganda ng mga kotse sa Bali. As in, wala Pilipinas. Char lang. Next naman guys is number 4 tip is make sure to pre-book your tours and accommodations before your flight guys. At ang marirecommend ko sa inyo guys, kaya nasabi ko kanina, mag-book kayo sa Klook. Baka naman Klook no. Mag-book kayo sa Klook ng mga tours ninyo at i-book nyo na siya before kayo pumunta ng Bali, Indonesia. Bakit? Tatanungin nyo bakit? Kasi guys, pagpunta kayo ng Bali, may mga nag-offer naman dun na mga tours. Kahit saan may makita kayo ng mga travel agency, nag-offer sila ng tours. Pero yun nga lang, hindi sila fixed price. Alam mo yung makikipagtawaran ka pa. Ako as a person, hindi talaga ako nakikipagtawaran. Lalo na pag alam kong nakikita ko yung ano ng tao na alam mo yung longing talaga sila or in need sila ng financial sa sarili nila. Hindi talaga nakikipagtawaran. So, syempre ako, as a budget traveler, nung nagbali kami, kailangan talaga mabook talaga agad yung mga tours and activities namin bago kami pumunta ng Bali, Indonesia. Number 5 is yung food sa Bali. Yes, sa Bali po is masarap yung food nila. As in, super duper sarap ng food nila. Tapos mura din yung food nila, sinasabi ko sa inyo. At kami guys, magde-depend lang naman talaga yan sa budget ninyo. At kami guys, pinili namin na kumain sa mga local warungs na tinatawag nila. Warung is para siyang karinderya na pinasosyal. Pero sobrang
mura na mga pagkain nila. Ang pinaka-favorite ko doon guys, yung Nashoy Kampur. Super duper sarap niya. Nasa less than 200 pesos na siya. Pero ang dami mo na makakain. Parang lahat na nandun na sa isang buong plato. Doon na lahat. So next guys natin is number 6 is sa water naman. Water sa Bali. Makikita niyo or maririnig din nyo sa lahat ng influencer or sa lahat ng mga nag-vlog na pumunta ng Bali. Nire-recommend nila na huwag kang iinom ng service water or tap water sa Bali. For me, yes, totoo po yun. Huwag na huwag po kayong iinom. Kasi in my case, meron akong sa tiyan. May issue tayo sa tiyan kasi meron na tayong history ng amelliasis before. So, ayun. Make sure na hindi kayo inom ng service water kasi uso doon yung salitang Bali belly. Baka maano kayo doon. Baka mabiktima kayo ng ganun. Sumakit yung tiyan ninyo or else or mas worse, diba? So, ginagawa ko noon, pag kumakain ng restaurant, nag-order ako lagi ng mineral water. At mura din naman yung mineral water nila compared dito sa atin. And next naman natin guys, is yung number 7 na tip natin is pagbibili kayo ng pasalubong. Yes, pagbibili kayo ng pasalubong sa Bali guys, gaya na sabi ko kanina, may nirecommend ako sa inyo na place sa Bali. Pag gaya namin na maaga yung flight namin, maaga yung dating namin sa Bali Airport, pumunta na kami doon sa tinatawag namin Krishna Ole Ole. Yun yung pangalan ng place. Lahat na nandoon, as in, lahat na ng mga gusto mo ipasalubong sa loved ones mo, sa family, relatives niya, friends, andun na lahat sa Bali. At take note guys, fixed price doon. Fixed price doon sa Krishna Ole Ole. Diba? Hindi ka na makikipagtawaran, hindi ka na makikipag-haggle pa or makikipagsagutan pa sa mga tindera kasi nga fixed price na doon. At nag-accept sila guys ng credit card. Cash or credit card, nag-accept sila. So next naman natin, number 8 is shopping in Bali. Yes, hindi po mawawala ang shopping pag once na umaalis tayo or nagta-travel tayo. So in my case guys, sa Bali, pumunta kami doon sa Ubud Market. Tinry kong bumili ng, kinag-compare ko yung rattan bag, which is yun yung pinaka-famous na bag sa Bali, yung Bali rattan bag. Wala naman silang pinakaiba ng, ng price pag nakapagtawaran ka na. Ang tip ko sa inyo, makipagtawaran kayo guys. Pag pupunta kayo ng mga market or night market, basta market na bibili kayo ng mga souvenirs sa Bali, makipagtawaran kayo kasi may tinatawag silang morning price, afternoon price, saka evening price. May ganun silang tinatawag. So buti na lang dun sa case namin, pumunta kami sa Ubud Market na napadaan kami. Morning yun, as in bagong bukas sila. Yung rattan bag, kung makikita nyo dun sa vlog ko, yung rattan bag na yun, ang sinisingil sa akin is 250k rupiah. So, nasa ano yun guys? Nasa 1,000 plus, yung ganon. Sabi ko, no. Can I have it? Ginano ko talaga, no, it's too high. Can I have it 100? Ganun siya agad. Kasi yun ang nakikita ko sa vlog eh. Kailangan mo kapagtawaran talaga. Kailangan mo half agad yung price. So, ginawa ko 100. When you go, bueno. Parang sinatawag na bueno mano. Parang for good luck, ganun. For business. So, nag-accept naman sila guys. Makipag-ano ka lang naman. Dapat maging mabait yan. Smile ka lang din. Makipag-communicate ka lang sa mga tindera ng maayos. At bibigyan ka naman nila ng discount. Gaya ng ano ko, from 250k na ano ko ng 100k. Which is yun naman talaga ang price. Nakita na nila na tourist ako, minahalan na nila. Kaya na talaga, maging mautak kayo guys pag makikipagtawaran kayo. Number 9. Okay, ito ang pinaka-important guys. Lalo-lalo na pa nag-withdraw kayo ng pera or bumibili kayo ng something, or kumukuha kayo ng sukli sa Bali. Make sure guys na i-double check ninyo yung mga pera na mabibigay ninyo at matatanggap ninyo dun sa mga tindera or kung saan mga establishment yan, okay? Kasi po ang pera sa Bali is malaki yung ano nila, parang thousands and millions yung mga pera nila, hindi kagaya nun sa atin na maano lang. Sa kanila, malilito ko talaga. In my case guys, parang second day ko pala na figure out or na-gets yung paano yung money nila. Diba? Ganun. Mahirapan ka talaga, kaya make sure guys na i-double check mo. Pero, ano naman, wala naman akong na-experience or wala naman kami na-experience na tawag dito na negative side or ng scam sa amin sa pera. Kasi
based on our experience, mababait naman mga Balinese people, mga Indonesian. Mababait sila at super duper accommodating and hospitable sila. Lagi sila nakasmile at honest naman sila. Huwag kayong matakot makipag-communicate. Ang last naman natin na tip is have fun and enjoy the scenery, guys. Yes, yun ang pinaka-major tip na bibigay ko sa inyo. Nandun na kayo sa Bali, pumunta na kayo ng Bali para mag-enjoy. Iwasan nyo muna yung trabaho dito sa Pilipinas or kung saan man kayo galing. Mas enjoy nyo yung Bali. At guys, sabi nga nila, in every destination, there's parang iba-ibang vibe or what. Yung vibe ng Bali, super duper sulit and super duper saya for me. Diba? As mahilig tayo sa beach, mahilig tayo sa island, mahilig tayo sa provinces. So that's it, guys, for my budget and tips if you're going to Bali, Indonesia. Hope you guys like it at meron sana kayo natutunan na mga tips and mga budget kung paano kayo mag-budget if you're going to Bali, Indonesia. So yun lang, guys. Kung meron kayong mga questions or concerns dito sa video ko na to, guys, i-comment nyo down below. At guys, thank you so much for watching my vlog. See you guys on my next one. Bye!